dark providences from the Lord, but God orchestrated everything para mas lalo tayong depende sa Kanya. And for those who love God, may pangako siya sa atin na everything na nangyayari sa atin is for our own good and for His glory. Kaya as we reflect on how good and faithful our Lord is sa ating mga buhay, let us sing, "Great is Thy faithfulness." Purihin natin ang Panginoon na kailanman ay hindi nagkulang sa atin. And may we have this resolution, this 2026, na itong taon na to ay ang taon na mas lalo tayong dumidepende sa Panginoon, mas lalo tayong magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, faith increase, more love to God, more love to Christ, and of course, mas lalo tayong lumalim sa pananampalataya, sa devotion natin, sa worship natin sa Panginoon. Kaya awitin natin ang greatest thy faithfulness.
sa nakalipas sa taon at maging mapagpasalamat sa panibagong taon na ibibigay niyo po sa amin. Ikaw po ang sumama sa amin mula sa aming mga devotion hanggang sa aming pinaka-gathering. Ikaw mapapurihan ng Diyos sa ngalan ninyo at na si Jesus. Amen. Sige, pwede na po kayo maupo. Welcome po sa atin po midweek service dahil Miyerkules ngayon, pero natapat nga po na muling araw po na buwan po na Disyembre, taon na 2025. So, we are also blessed po dahil nga po ayan tayo po ay sama-sama na talagang kikilalanin ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Of course, 2025, yung mga blessing, yung provision, yung kanyang protection, even problems, lahat po ng mga karanasan ay naranasan po natin sa taon ng 2025. But by the grace of the living God, ito po tayong lahat, buong pamilya, buo tayo. Pwede palakpakan natin ang Panginoon. To God will be the glory. So, parating ang iba. At minabuti natin na tayo po ay magkaroon ng family devotion or tinatawag na devotion sa atin pong Agape family and then Rocky family. Kaya we are waiting para sa iba pa po na parating. Okay, so pwede po tayong magbukas sa aklat po ng Awit 127 from verse 1 hanggang sumunod na mga talata. Ito po yung atin pong mababasa. Aklat ng Awit. Ayan. Thank you for joining. Yung po mga nasa online. 127 from verse 1 hanggang verse 4. Yung akin pong babasahin. Ang sabi po dyan, ng kanya po mga salita, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Talatang 3. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan. Kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Tayo po lahat ay muling yumuko at humingi ng gabay sa Panginoon. Thank you so much, Lord, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil kami na isang pamilya, Panginoon Diyos, ay sama-sama po na lumalapit at nagpapasalamat, Panginoon, dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Thank you so much, Lord, for this wonderful devotion of God sa aming pong pamilya. At sa oras na ito, Panginoon, sa kabila po na marami po ang mga iba't ibang klase ng celebration, pero iisa po ang aming pong gustong i-celebrate, Panginoon, sa mga oras na ito. Yung ikaw po, Panginoon, ay amin pong nakilala at kami, O Diyos, ay nagtamo ng buhay na walang hanggan mula sa iyo, Panginoon.
Pagpalain mo po kami lahat at hayaan mo po na kami po ay iyong sasamahan, anuman po mga gatherings, anuman po mga activities na gagawin po namin. Sa iyo po lahat kami, Panginoon Diyos, magtitiwala at wala po kaming ibang nais, kundi ikaw ay maparangalan, Panginoon, at mapapurihan. Salamat po sa basbas, inangin po namin ang tugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pag-usapan po natin paano magiging masaya ang pamilya. Yun po yung atin pong topic. Yun po yung atin pong pag-usapan. Hindi ko alam kung ano ang inyong relasyon ngayon sa inyong pong pamilya. Hindi ko alam kung masaya o malungkot. Hindi ko alam kung magulo o mapayapa yung inyong kaugnayan sa pamilya. Pero ang nais po ng Panginoon, no, sa ating pong pag-uusap ngayong umaga o ngayong hapon na ito, ngayong gabi na ito, no, alas 10:30 ng December 31. So mamayang konti ay January 1 na po. So kumbaga sa yung mga karanasan natin ng 2025, medyo kalimutan na muna yan. At of course, we are looking forward 2026. Pero mahalaga po kasi sa journey, no, sa paglalakbay natin ng matiwasay, mapayapa sa ating spiritual journey, yung kung meron po tayong maayos na relasyon sa ating pong pamilya, no, na sama-sama ang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga uli ng awit 127, talatang 1, malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. So, basahin ko lang po yung atin pong pag-usapan dito. Sabi nga, tumatakbo ang isang bata na umakyat sa kanilang bahay. Nanay! Nanay! Ang tawag niya. Oh, napano ka? Hingal na hingal. Bakit ba? Ang sunod-sunod na tanong ng ina sa kanyang anak. Alam mo po, nanay, may bagong uso kina Lenlen. Halos nanlaki ang mga mata nito sa pagkukwento sa ina. Anong nauso? Tanong muli ng ina. Nagba-Bible na po sila at nagpe-pray. So, uso na po. Sana uso yan, ano? Meron ba, kumusta po yung family? Meron po ba tayong family altar? Meron po ba tayong family devotion? Meron po ba tayong sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos? So, siguro ito yung gusto ng Panginoon na ating gawin, no, sa taon ng 2026. Hindi ko alam kung ano yung mga New Year's resolution. So, si Lenlen ay kalaro ng bata at ang mga magulang ay bagong nakakilala sa Panginoon. At ngayon nga ay nagsimula ng family altar. Para sa batang hindi ito nakikita sa kanilang bahay, ito ay isang pangyayari na iniisip niyang nauso sa kapitbahay. Ang ganda ng uso, no? Sana ganun, ano? Kaso ngayon, iba-iba ang uso eh. Hindi ko alam, ano? Kung ano-ano mga ipinapauso ng mga nagsiselebrate ng New Year's o kaya ng Kapaskuhan. So, hindi nakabigo ang ina. At naalala na dati ay naging bahagi siya ng isang kapilya hanggang makapag-asawa ng isang hindi mananampalataya. Sa simula, kung linggo, siya ay nagpupunta sa kapilya. Subalit, dahil ito ang laging napagkakagalitan ng dalawang mag-asawa, tumigil na siya hanggang magkaroon ng anak. Nabuhos ang kanyang panahon sa pag-aasikaso ng bahay at anak. At ang masakit pa nga, kinakailangan niyang magtrabaho sapagkat iniwan
na siya ng kanyang asawang sumama sa kaopisina. Ang ipinapangarap niyang masayang tahanan ay nauwi sa isang wasak na tahanan. Nakakalungkot, hindi ito ang binalangkas ng Diyos. Mana pa, itinalaga ng Diyos ang sambahayan upang ang kanyang mga anak ay magkakasamang magtulungan, magmahalan, at magkakasamang nagpupuri at naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yun talaga yung plano ng Panginoon sa isang pamilya upang maging masaya ang relasyon ng mga mag-asawa o ng buong sambahayan. So, pag-aralan natin ang ilang makatutulong sa ating pagkakaroon ng masayang tahanan. So, masayang tahanan. Ulit ko, no? Yan po ang nais ng Panginoon. Paano tayo magkakaroon o makakaranas ng masayang tahanan? Una, ang sarili. So, yun pala ang una natin dapat dapat bigyan ng tinatawag na pansin. Kaya nga, di ba nasasabi ko palagi, ang pagbabago ay dapat magsimula sa akin. No? Hindi doon sa asawa mo. Dapat po ang ating kaisipan, ang pagbabago magsimula sa iyo. At ang kasunod niyan, yung pagbabago ay magaganap at tiyak magkakaroon ng tinatawag na impact sa ating mga mahal sa buhay. So, sarili pala. Mahalaga na alam ang wastong kalagayan at katauhan ng nagpapamilya. Ito ang sabi ng isang ina. Bilang isang ina, ang pinaka-pangunahin kong pangangailangan ay maiayos ang aking sarili. Katauhan, ugali, pananaw sa buhay, maging masaya sa paggawa para sa aking sambahayan. Kinikilala ko ang pangangailangan, manangan at umasa sa Diyos. Kahit sa mga bagay na inaakala kong kaya ko nang gawin, aking sinisikap, matutuhang supilin at pigilin ang aking dila at aking damdamin. Kailangan ko higit sa lahat ang makapagbigay ng panahon sa pakikitungo sa aking pamilya. Maganda at totoo ang tinuran ng babaeng ito sapagkat kung ano ang iyong buong katauhan ay may kinalaman sa lahat ng iba pang gagawin mo. Kaya unahin po nating sikapin ipaayos sa Panginoon ang atin pong sarili. Personal. Kaya yun po yung unang hakbang na dapat po natin gawin. Ano po? So, ikalawa, ang pagsasamahan ng mag-asawa. Hindi maiiwasan ang di pagkakaunawaan. Hindi ang pagkaalam kung sino ang may kasalanan sa nangyari o malutas ang hidwaan, kundi makita kung paano ito hindi na muling mangyayari. Huwag mahiya sa mga anak na nakita o makita ang patuloy na pagpapahalaga sa kabiyak at pagmamahal. Alamin na ang tungkulin sa kabiyak ay upang lumabas ang magandang katauhan nito. Kung ang asawa ay may kahinaan, matutulungan itong ma-overcome. Maraming lalaki na naging matagumpay dahil may asawa na nasa likod nila na nagbibigay ng lakas ng loob. Kaya nga, di ba marami, very common yun, yung kasabihan, yung tagumpay ng isang lalaki ay nasa likod ng isang babae. So, kaya ganyan kahalaga yun. Marami rin na nagtatakpan ang kakulangan ng isa dahil ang asawa ang nakapagtatakip nito. Mahalaga na makita ng bawat mag-asawa na sila ay hindi magka-kompetensya, kundi magkasangga. So,
magkatuwang sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa kanilang itinatayong tahanan. Tumitibay ito sa pagdidilig ng panalangin. Ang mabuting kaugnayan na mamagitan sa ina at ama ay siyang magpapayaman at magpapasaya sa kilusan ng buong sambahayan. So, ibig sabihin, ganyan pala kahalaga ang relasyon ng mag-asawa sa mata ng kanilang mga anak. Pagka hindi po maayos ang relasyon ng mag-asawa sa mata ng kanilang mga anak, apektado po yung mga anak. Kaya napakahalaga po yung ilaw at saka yung haligi ng tahanan ay magkaroon ng tinatawag na healthy relationship. Di ba mahirap yan kapag kaaway ng away? Di ba? Yung bang sigawan na sigawan, minsan bumurahan pa, nagbabatuhan pa ng plato, di ba? Minsan, yun nga, makikita mo, meron pong black eye yung babae, at ang nakakalungkot pa niya, makita mo yung lalaki may black eye. Meron ba gano'n? So, meron pong gano'n. Kaya, siguro, napakahalaga kasi ng tahanan. Alam niyo po sa totoo lang, yung relationship ng pamilya, ng mag-asawa, kahit Christian ka, lalo sa Christian, it affects your relationship to your church. Tama ba? So, makaka-apekto rin ang relationship mo doon sa Panginoon. Siyempre, pagka unhealthy ang relationship mo sa asawa mo, paano mo masasabing healthy ang relationship mo kay Lord? Hindi po. Kaya napakahalaga na isaayos yung mga bagay na yon. Pangatlo, pagtrato sa mga anak. Pagtrato sa mga anak. Kailangan din nating mapakinggan ang pangangatwiran ng anak. Ayan po. Paano nyo tinatrato ang inyong mga anak? Paano nyo dinidisiplina ang inyong mga anak? No? Kasi may mga anak na sumusunod dahil sa takot. Maganda po ba yun? Dapat po ang mga anak ay sumusunod dahil sa pagmamahal sa kanilang mga magulang. So, ngayon, common ang mga bata. No? Kaya napakahirap suhituhin yung mga bata sa ating kapanahunan. Bakit nga? Kasi maraming mga bata titigas ng ulo. Diba? Kaya mahalaga po ito, yung pagtrato sa ating mga anak. Dito natin malalaman ang nilalaman ng kanilang isip. At kung nalilis siya, ay maagang naitutuwid at naiaayos. Hindi lamang mahalaga na sila ay makitang sumusunod sa pinag-uutos natin sa kanila, kundi malaman kung bakit ganoon ang kahalagahan ng bawat ginagawa. Mahalaga na marinig ng ang kanilang palagay at kaagad mapaliwanagan. At kung magkaminsan ay makikita natin na sila pala ang may tamang pananaw. Hindi tayo laging tama. No? Mga magulang, minsan makinig din tayo sa mga suhestyon ng ating mga anak. Minsan, huwag natin sasabihin na, anak lang kita, wala kang karapatan na magbigay ng mga suhestyon. No? Kaya, di ba, may mga ganun Minsan, magugulat ka, yung bata yung nagre-review sa magulang. Di ba? Yung bata yung nagtutuwid. Nanay, umayos ka. Tatay, umayos ka. Yung mga ganun na nangyayari. Okay, ika-4. Ang Diyos ang patnubay. Pansinin ang ating talata ngayon. Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. So, ibig sabihin, hindi po natin po pwedeng panghawakan on our own. Diba? Laging i-recognize natin ang Diyos, kilalanin natin ang Diyos. Siya ang susi, siya ang pundasyon, siya po ang nagtatag, at dahil sa Kanya, sasandal ka sa Kanya, mananampalataya ka sa Kanya, magtitiwala ka sa Kanya, titiyakin ko po na ang tahanan ay magiging matibay, matatag, at masaya. Tama po ba? So, hiwalay sa Diyos, mahina ang anumang ginagawa dahil sa pagmamahal o sa pagkatuwang na prinsipyo o mataimtim
na pagsusumikap at paggawa. Ang tanging makapagliligtas at makapagpapatatag ng isang tahanan ay walang iba kundi ang ating pagsandal sa Panginoon. So, hindi ko sinasabi na hindi na magkakaroon ng bagyo o pagkakaunawaan o hindi pagkakaunawaan. Bahagi na po yan ng buhay natin. Subalit ang nais kong tiyakin, ang Diyos ang mag-aayos at tutulong upang ito ay maisaayos. Kaya anumang bagyo, anumang mga pagsubok, anumang mga suliranin, anumang mga trahedya ang pwede natin suungin, kung tayo lamang po ay magtitiwala at sasandal sa Panginoon, titiyakin ko po, kayang-kayang ayusin ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. So sa mga nag-iisip na dahil sila ay nasa makabagong panahon, luma na at lipas na ang tanawing magkakasamang nananalangin, hindi po. Totoo pa rin ang kasabihang, the family that prays together stays together. Kaya hindi po para sa akin yung ginawa natin ngayon, katipon-tipon tayo, pamilya, no? Ito ay isang pagpapakita, pagpapahayag sa Panginoon na kinikilala natin na sa taon na ito na 2026, tayo po buong pamilya lalakad, no, ng may katagumpayan sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Amen po ba? So, dito kasi nararamdaman ng bawat isa ang kanyang kahalagahan sa pamilya na maaaring magbigay ng oras para pakinggan, ipanalangin ang bawat isa. So, sa mga huling talata at naunang mga talata ng Kabanata 5 at Kabanatang 6 ng Epeso, ay mababasa natin ang tagubilin at tungkulin ng mag-asawa, ng anak, ng magulang, at maging ng mga kasama sa bahay. Ang susi ay nasa Kapitulo 5, talatang 21. Yan ang pinakasusi. Ano yon? Ang sabi po diyan, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Hindi lamang ang babae ang sinasabihan ng pagpapasakop, kundi maging ang lalaki. Ang bawat isa, lalo't higit ang mga anak, ay dapat magpasakop sa kanilang mga magulang. Naroon ang paggalang sa kapwa, mula sa ama, sa ina, sa mga anak, at sa mga katulong. Naroon ang harmonious relationship o tinatawag na harmonious living. Nagkakasundo, at kapag ginagawa natin ito, ipinapakita natin ang paggalang kay Kristo. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat po, aming Ama. Salamat po dahil alam ko po na ikaw ang siyang may akda ng tahanan. May akda ng relasyon ng mag-asawa. May akda ng pagpapamilya, Panginoong Diyos. Salamat po dahil inilagay ko po kami sa isang pamilya, Panginoon. At hayaan mo po na kung saan kami naroroong pamilya, gamitin mo po kaming instrumento mo, Panginoong Diyos, upang may paramdam ang aming pong pagmamalasakit, pagmamahal, Panginoon Diyos. Kung kami man ay isang ama ng tahanan, kung kami man ay isang ina ng tahanan o anak sa isang tahanan, hayaan mo po, Panginoon, kung ano man po ang gampanin po namin bilang ama, bilang anak, bilang ina, Panginoon, bilang mag-asawa, tulungan mo po kaming lahat, Panginoon, na kami ay magkaroon, Panginoon Diyos, ng tunay na pagmamahal, una sa iyo, pagmamahal sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon Diyos.
Lalakad na naman po kami ng 2026, Panginoon. Hindi namin alam kung ano ang mga magiging kaganapan. Pero ang alam po namin, Panginoon, hawak mo po ang kapalaran namin. Hawak mo po ang buhay namin. Hawak mo po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Sa iyo po namin lahat ito pinagkakatiwala. Ang aming panalangin, ang aking panalangin, tulungan mo po ang bawat pamilya na sama-sama pong lalakad na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Walang maiiwan. Ikaw, O Diyos, ang siyang gumalaw. Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon Diyos. Sa bawat pamilya, sa Agape Love Family Community Church, Panginoon, sa Roque Family, sa Pantas Family, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon Diyos, sa iyo po namin lahat ito dinudulog. Tulungan mo po kami lahat, Panginoon, na ang aming buong sambahayan, O Diyos, ay mahikayat namin, maisama namin, makasama namin, Panginoon Diyos, na naglilingkod sa iyo sa taon na ito na 2026. Kung sino man po ang naiiwan pa, hayaan mo po, O Diyos, na maging prioridad ka namin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang aming pong patuloy na paglilingkuran sa taon na ito na 2026. Pagpalain mo po kami lahat, pagpalain mo po, O Diyos, ang taon na ito na 2026. Tinitingnan po namin ang taon na ito na, Panginoon, na a blessed year, Panginoon Diyos. Prosperous year, Panginoon. Abundant year, O God. Dahil kasama ka po namin, Panginoon. Lalo mo pong ibubuhos sa masaganang biyaya at pagpapala sa amin. Palakasin mo po kami, pagalingin mo po kami. Ano man pong mga plano namin gagawin sa taon na ito na 2026, sa iyong mapagpalang kamay, inilalatag po namin, Panginoon. Thank you so much, Lord. We bless you, we worship you, we magnify your holy name. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless us all. To God all be the glory. The family that prays together stays together. The family that worship together, amen, stays together. So, unahin natin ang Diyos taon na ito, 2026. God bless po.